Sa Illinois, sina Irene at Franklin ay masayang nagsasama sa loob ng 50 taon. Isang gabi, napansin ni Franklin na hindi siya masyadong kumakain at nag-aalala tungkol sa kanyang kalusugan. Umiwas si Irene sa mga tanong niya at humiling na makita ang mga bituin. Pumunta ang mag-asawa sa kanilang bodega at inilipat ang ilang mga kagamitan upang ipakita ang isang nakatagong pinto. Bumaba sila at lumakad sa isang lagusan upang makarating sa isa pang pinto na nagdala sa kanila sa kakaibang kwarto. Ang mga mahiwagang ilaw ay kumikinang sa kanilang paligid habang sila ay nag-teleport na naging dahilan upang masuka si Franklin. Dumating sila sa observation deck sa ibang planeta na may napakagandang tanawin ng langit. Ilang sandali pa ay gusto nang bumalik ni Franklin, ngunit gusto ni Irene na manatili ng mas matagal. Binigyang diin ni Franklin na mula noong nagkaproblema siya noong nakaraang taon, mas gusto ni Irene na pumunta ng madalas. 865 beses na silang nakapunta rito mula nang mahanap nila ang pinto at walang nangyari, kaya pagod na si Franklin dito. Sa tingin niya ay oras na para sabihin nila sa ibang tao ang tungkol sa pinto, ngunit kumbinsido si Irene na dapat sila ang magresolba sa misteryo. Pagbalik ng mag-asawa, hindi nila napansin na pinagmamasdan sila ng kanilang kapitbahay na si Byron mula sa malayo. Kinabukasan ay nakita ni Franklin si Byron na nagtatabas ng kanilang damuhan at siya ay nagreklamo. Nakikita ito bilang trespassing sa halip na tumutulong. Ang mag-asawa ay umalis pagkatapos ng maikling pag-uusap at si Byron ay nagmamadaling bumalik sa kanyang bahay upang tingnan ang hardin ni Franklin sa pamamagitan ng bintana na itinuro na siya ay nagsinungaling tungkol sa kanyang planer na nasira. Pagod na ang asawa ni Byron na si Janine sa kanyang kahibangan sa mga kapitbahay ngunit iginiit niyang may itinatago sila sa bodega. Gusto rin niyang tumakbong konsehal na hindi sigurado si Janine. Sa bayan, ibinaba ni Franklin si Irene sa ospital para sa ilang regular na pagsusuri. Tinanong ng doktor si Irene kung kumakain siya, nag-eehersisyo, at nagpapa-physical therapy, ngunit iniiwasan ni Irene na sumagot. Lalo lamang itong ipinag-alala ng doktor dahil lumalala ang mga sintomas ni Irene at nagmungkahi na dapat siyang kumuha ng tagapag-alaga dahil hindi na ito magagawa ni Franklin ng mag-isa. Samantala, pumunta si Franklin para sa tanghalian kasama ang kanyang apo na si Denise. Nag-aalala ang dalaga sa kanila dahil nakipag-ugnayan sa kanya ang isang kapitbahay sa social media para sabihin sa kanya na lumalabas ang dalawang matanda para mamasyal sa kalagitnaan ng gabi. Sa palagay niya ay dapat na silang umalis sa lumang bahay na iyon, ngunit tumanggi si Franklin. Pagkatapos ng mga pagsusuri, binisita ni Irene ang home care. Naabutan niya ang nurse na si Chandra at binisita ang isang matandang kaibigan na may malubhang problema sa memorya. Ginamit ni Irene ang pagkakataong sabihin sa kanya ang tungkol sa teleporter na nakalimutan ng kanyang kaibigan sa ilang segundo. Umuwi si Franklin sa gabi at napagtanto niyang nakalimutan niyang sunduin si Irene, kaya bumalik siya at nakita niyang naghihintay ito sa labas na mag-isa. Sa kanilang pag-uwi, naubusan ng gasolina ang truck dahil nakalimutan din ni Franklin na punan ang tangke. Dahil walang tao sa bahay, sinamantala ni Byron ang pagkakataong pumasok sa bodega para mag-imbestiga. Hindi niya sinasadyang nalaglag ang kanyang cellphone sa ilang bumbilya nang makatanggap siya ng text mula kay Janine at wala siyang pagpipilian kundi umalis. Kinagabihan, sinabi ni Irene kay Franklin na kapag namatay siya, dapat niyang ibenta ang bahay at magpatuloy. Matapos makatulog si Franklin, sumulat si Irene ng isang liham na humihingi ng paumanhin sa kanyang gagawin. Ipinaliwanag niya na tapos na siyang maghintay at dapat siyang gumawa ng sarili niyang desisyon habang kaya pa niya. Pagkatapos ay pumunta siya sa lagusan sa observation deck at naghanda upang buksan ang huling pinto, determinadong lumabas. Ngunit sa sandaling iyon ay lumitaw ang isang tao sa likod at humihingi ng tulong. Sa umaga, natagpuan ni Franklin si Irene na gumagapang sa hardin. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa misteryosong tao, kaya kinuha ni Franklin ang martilyo at bumaba sa hagdanan para lamang mahanap ang lalaki sa gitna ng lagusan. Nang subukan niyang ilipat siya, nakita ni Franklin ang dugo sa kanyang kamay. Dinala ang lalaki sa sala, ngunit walang nakitang sugat ang mag-asawa. Kumbinsido si Franklin na ang lalaki ay isang adik lamang na naligaw at hindi naniniwala kay Irene nang sabihin niyang natagpuan niya siya sa observation deck, kaya tumawag siya ng pulis. Nataranta si Irene at kinumbinsi na bahagi ng misteryo ang estranghero, kaya itinago nila ito sa itaas. Sa oras na dumating si Opisyal Thomas, sinabi sa kanya ni Franklin na tumakas ang nanghihimasok. Gustong tingnan ni Thomas ang paligid kung sakali kaya kinausap siya ni Irene ng personal.
Sinabi niya sa kanya na hindi maganda ang pag-iisip ni Franklin at kamakailan lamang ay nakakakita siya ng mga bagay, kaya umalis si Thomas. Samantala sa Argentina, tinapos ni Tony ang hapunan kasama ang kanyang ina na si Estela at nagkunwaring matutulog na siya. Ngunit ang totoo ay pumuslit siya sa bintana para makipagkita sa kaklase. Ipinakita niya sa kanya ang kanyang bahay ngunit pinilit nitong pumasok sa kapilya sa tabi nito. Umupo si Tony sa tabi ng lalaki at sinubukang halikan siya. Ngunit umatras ito at inamin na nandito lang siya dahil sa isang dare. Iniisip ng lahat na ang lolo ni Tony ay bahagi ng isang kulto at ang kanyang bahay ay di umano'y minumulto. Sa sandaling iyon ay nahanap sila ni Estela at pinalayas silang dalawa. Pagkatapos ay binuksan niya ang lihim na pinto sa dingding at pumunta sa pasilyo na nagdala sa kanya sa isang teleporter tulad ng kay Franklin. Inilabas niya ang isang tile at tiningnan ang kakaibang kumikinang na bagay. Kinabukasan ay hindi mahanap ni Estela si Tony kahit saan at lumabas siya sakay ng kanyang truck upang hanapin siya na sinusubukang lumayas ng bahay. Ibinalik siya ni Estela at nag-almusal sila sa kafe kung saan sinabi ni Tony na pagod na siya na walang kaibigan. Sumang-ayon si Estela na mahirap mamuhay sa gitna ng kawalan, ngunit tungkulin ng pamilya na bantayan ng kapilya at ang tungkuling iyon ay ipapasa kay Tony kapag siya ay lumaki. Naputol ang pag-uusap ng mag-alerto ang cellphone ni Estela na may nanghihimasok sa bahay. Sa kapilya, nabuksan ang sikretong pinto. Ilang sandali pa ay bumalik si Estela at inihanda ang kanyang baril para hanapin ang nanghihimasok, ngunit ito lang pala ang kaibigan niyang si Cornelius na nagsasalita ng Latin at nagtatanong kung sinasanay niya si Tony. Bumalik kina Franklin at Irene, tiningnan nila ang mga pag-aari ng estranghero at nakakita ng libro, kakaibang tablet, at ilang gintong barya. Bigla silang nakarinig ng ingay at natuklasan na ang lalaki ay sinusubukang umalis sa kama, ngunit itinulak nila siya pabalik nang mapagtantong nilalagnat siya. Kumbinsido si Irene na ito ay katulad ng isang virus na naramdaman niya sa nakaraan ngunit wala na silang tamang gamot, kaya umalis si Franklin patungo sa pharmacy. Pagdating niya doon, tinawagan ng clerk ang doktor para kumuha muna ng authorization. Hiniling ng doktor na makausap si Franklin at natanggap niya ang masamang balita tungkol sa kanyang asawa. Sa kanyang paglabas ay nilapitan siya ni Byron na nais ng suporta para sa kanyang kampanya. Sinabi ni Franklin na hindi niya siya gusto at umalis, kaya ginaya ni Byron ang kanyang pirma. Nang maglaon, sinabi ni Janine kay Byron na nakita niya ang mga pulis na bumisita sa kanilang kapitbahay. Sa bahay, nakita ni Irene ang isang larawan sa loob ng aklat na nagpapakita ng lalaking may dalang sanggol at ang pangalang Gabriel sa ilalim. Narinig niyang walang tigil ang pag-ubo ng lalaki, kaya gumawa siya ng espesyal na tsaa para sa kanya at binasa ang libro sa kanya. Sa kalaunan, nagising ang estranghero at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Jude. Hindi niya alam kung saan siya galing, ilang malamig na bundok at ulan lang ang naaalala niya. Hindi inaasahang nahulog siya at naging itim ang lahat, pagkatapos ay may bumuhat sa kanya. Pagbalik ni Franklin, hinarap niya si Irene tungkol sa kalusugan nito. Para pakalmahin siya, kumain siya ng mas marami at nangakong gagawin ang lahat ng sinasabi ng doktor hanggat sinusuportahan ni Franklin ang paghahanap niya ng mga sagot. Pinakain nila si Jude at nilock ang kwarto bago matulog. Sa kalagitnaan ng gabi, binuksan ni Jude ang lock upang makatakas at nagnakaw ng kutsilyo mula sa kusina. Pumasok siya sa banyo, kung saan tinanggal niya ang isang maliit na kumikinang na bagay mula sa kanyang binti at pagkatapos ay sinira ito. Pagkatapos itapon sa lababo, lumabas siya ng bahay. Kinaumagahan, iginiit ni Cornelius na kailangan ni Tony ang tinatawag na per disco dahil siya ang susunod sa linya, ngunit hindi sumang-ayon si Estela. Pagkatapos ay binigyan ni Cornelius si Estela ng isang espesyal na tungkulin na nagpapaliwanag na kailangan niyang hanapin ang anak ng isang importanteng tao na kilala nila. Dapat din niyang isama si Tony kung ayaw niyang dalhin siya ni Cornelius. Pagkaalis ni Cornelius, tinanong ni Tony kung ano ang per disco, kaya sinabi ni Estela sa kanya na ito ay isang ritual ng pagpasa at hiniling na mag-impake ng bag dahil may pupuntahan sila. Pagkatapos ay pumasok sila sa lihim na pasilyo sa kapilya at gamit ang nakatagong panel, pumili si Estela ng kanilang destinasyon. Pumasok sila sa teleporter at pagkaraan ng ilang segundo, lumabas sila at napunta sa USA. Bumalik kay Franklin, dinala niya ang mahiwagang mga barya sa pawn shop. Sinabi ng mga ngalakal na ito ay mga Spanish doubloon mula noong 1700s ngunit hindi niya masabi kung saan ito ginawa. Sa bahay, misteryosong kumikislap ang mga ilaw. Nang tingnan ng mag-asawa si Jude ay nasa kwarto pa rin ito.
Isinama siya ng mag-asawa para mag-almusal at tuluyan na siyang nasuka sa sasakyan. Pagkatapos maligo, kinuha ni Jude ang damit na iniwan sa kanya ni Irene. Ang paghawak sa damit ay naaalala niyang hinabol at inatake siya ng ibang lalaki. Pagkatapos ay pumunta si Jude sa bayan kasama si Franklin para di umano'y gumawa ng ilang mga gawain. Gayunpaman, inihinto ni Franklin ang kotse sa istasyon ng bus at nag-alok kay Jude ng $5,000 para umalis. Nang sasakay na si Jude sa bus, nagdalawang isip si Franklin at pinabalik siya. Sa bahay ay tiningnan ni Irene ang silid ni Jude at nakakita ng isang garapon na may kakaibang kumikinang na globo. Inilagay niya ang bagay sa mesa at agad itong nawala, naiwan lamang ang mga bagay na nasa ibabaw nito. Sa sandaling iyon ay dumating si Denise para bumisita at nagmamadaling itinago ni Irene ang globo. Nakita ni Denise ang librong may larawan sa loob kaya nagkunwari si Irene na binili niya ang second-hand na libro at nandoon na ang larawan. Pagkatapos, bumalik ang mga lalaki kaya sinabi ni Irene kay Denise na si Jude ang kanilang tagapag-alaga. Naghihinala pa rin si Denise at pagkatapos ng hapunan, sa halip na umuwi ay nanatili siya sa isang kaibigan sa bayan. Samantala, ikinwento ni Irene kay Jude ang tungkol sa kanyang anak na lalaki na nagpakamatay noong si Denise ay 5 lamang. Bilang kapalit ay ipinaliwanag ni Jude na ang lalaki sa larawan ay ang kanyang ama na si Gabriel na iniwan siya noong bata pa. Iniisip ni Jude na ipinadala siya dito upang hanapin siya at pumayag si Irene na tulungan siya. Sa banyo, nakita ni Franklin ang duguang kutsilyo. Nang buksan niya ang gripo ng lababo, napansin niya ang mga piraso ng kakaibang trinket na muling lumalabas, ngunit bago niya matingnan ng malapitan ay inalis ito ng tubig. Sa parke, si Byron ay nagsabit ng higit pang mga karatula para sa kanyang kampanya nang makatanggap siya ng tawag mula sa komite. Natuklasan nila na nagpeke siya ng ilang pirma kaya pinilit nila siyang umalis sa kampanya o mahaharap siya sa mga legal na kahihinatnan. Nang gabing iyon, nagpasya siyang pumasok muli sa bodega ni Franklin at sa pagkakataong ito ay nahanap niya ang sikretong pinto kaya pumunta siya sa pasilyo at natuklasan din ang teleporter. Sa umaga, dinala ni Jude ang garapon na may kumikinang na globo at ibinaon ito sa hardin. Sa sandaling iyon ay natagpuan siya ni Byron na nagtatanong ng napakaraming tanong. Sumagot si Jude na tagapag-alaga lang siya at umalis na. Nang maglaon pagkatapos magkape ni Jude, ninakaw ni Franklin ang baso at dinala ito kay Thomas na hinihiling sa kanya na tingnan ang mga fingerprint habang ipinapaliwanag ang nakita niya sa banyo. Gayunpaman, sinabi ni Thomas na ang kwento ay parang kabaliwan at sa tingin niya ay tama si Irene nang sabihin niyang hindi maayos ang pag-iisip ni Franklin. Kasabay nito, pumunta sina Jude at Irene sa library at humingi ng tulong para mahanap ang lalaking nasa litrato. Ang librarian ay nakakuha ng katugma sa online mula sa isang pahayagan. Naaresto pala ang ama ni Jude maraming taon na ang nakalipas at nagkaroon din ito ng amnesia. Nang makauwi ang mag-asawa, pinagalitan ni Franklin si Irene para sa kasinungalingan na sinabi niya kay Thomas at ipinaalala sa kanya na si Jude ay hindi kapalit ng kanilang namatay na anak. Hindi nakikinig si Irene kaya't nagmaneho na lang si Franklin sa galit para liwanagin ang kanyang isipan at nakita niyang sinusunog ni Byron ang lahat ng kanyang mga karatula sa kampanya. Samantala, nakatagpo ni na Tony at Estela ang kanilang kontak na si Nick na dinala sila sa loob ng lumang bodega kung saan ang isang makina ay nagkalkula ng ilang numero upang paliitin ang lugar na paghahanapan. Gayunpaman, malaking lugar pa rin ito para sa paghahanap ng isang tao kaya kailangang sumama si Nick sa kanila. Sa pamamagitan ng kanyang naka-equip na van, maaari nilang paliitin pa ang signal. Magkasamang umalis ang tatlo at habang nasa biyahe, natuklasan ni Tony ang isang baul na may mga baril. Sa care home, tinanggal si Chandra dahil nahuli siyang nagnanakaw sa mga pasyente. Nagpasya siyang bisitahin si Irene at nadismaya nang marinig na si Jude ang kanilang tagapag-alaga, ngunit iniwan pa rin niya ang kanyang business card. Bago umalis, nagkunwari siyang pumunta sa banyo at tumingin-tingin sa paligid para magnakaw. Maya-maya ay hiniling ni Irene kay Jude na sagutin ang nagri-ring na telepono dahil naliligo siya. Ito ang clerk mula sa pawn shop na nakahanap ng bumibili ng mga barya. Nagpanggap si Jude bilang anak ni Franklin at kinuha ang numero ng bumibili. Pagkatapos ay tinawagan ni Jude ang numero at tinanong si Gabriel, ngunit sinabi ng lalaki na siya ay nagkakamali. Nagsabi rin siya ng ilang salita sa Latin na tumutugma sa sinabi ni Cornelius kay Estela. Dahil sa takot, ibinaba ni Jude ang tawag at sinabi kay Irene na ang tawag ay isang telemarketer. Bago matulog, binigyan ni Irene ng pera si Jude para sa lahat ng gawaing ginagawa niya sa bahay.
Pagkaraan ay napagtanto ni Jude na nawawala ang kanyang tablet at pinaghinalaan niya si Chandra. Kinuha niya ang kanyang business card para hanapin siya, ngunit naligaw siya at pumasok sa isang bar para humingi ng direksyon. Si Denise ay nasa iisang bar kasama ang kanyang kaibigan, kaya nakipag-inuman sila kay Jude. Napakasaya niya kaya pumayag siyang umakyat sa entablado para kumanta, para lang umawit ng mabagal na kanta sa Latin. Nakatitig sa kanya ang lahat na para bang isa siyang weirdo, kaya nang magambala si Denise ay umalis si Jude sa bar. Sa pool hall, naglalaro mag-isa si Franklin hanggang sa dumating si Byron at inakusahan siya ng pagtawag sa mga awtoridad para sa pirma, ngunit nanumpa si Franklin na hindi niya ginawa. Ang mga lalaki ay naglaro ng magkasama at nagkasundo tungkol sa kanilang mga asawa. Hindi sigurado si Franklin kung mahal pa siya ni Irene at ipinaliwanag ni Byron na balo si Janine nang makilala niya ito, kaya hanggang ngayon ay parang consolation prize siya. Masyado silang nalasing at inamin ni Byron na nakita niya ang sikretong silid sa bodega, kaya pumayag si Franklin na pakitaan siya ng higit pa. Sa kalagitnaan ng gabi ay nagising si Irene at napagtantong hindi pa bumabalik sina Jude at Franklin, kaya lumabas siya gamit ang kanyang lumang kotse upang hanapin sila. Ilang sandali pagkatapos niyang umalis, dumating sina Byron at Franklin at agad na pumasok sa teleporter. Gayunpaman walang nangyari at ngayon ay iniisip ni Byron na ang lugar na ito ay isang masamang bilangguan noon pa man. Bumalik kay Jude, naglalakad siya sa kalsada at natakot siya nang makakita siya ng kotse ng pulis, kaya sinubukan niyang tumakbo. Hinabol siya ng pulis at sinunggaban siya, kaya naisip ni Jude na ito ang umatake sa kanya. Inihayag na sinaksak niya ang isang tao ng maraming beses na siyang dahilan ng dugo sa kanyang damit. Inaresto ng opisyal si Jude kasabay ng pagmamaneho ni Irene sa lugar na iyon. Sa himpilan ng pulisya ay nadismaya si Irene sa pagtakas ni Jude at hiniling ang katotohanan. Ipinaliwanag ni Jude na sa buong buhay niya, itinago siya sa isang nakahiwalay na compound sa gitna ng kawalan upang protektahan ang mahiwagang pintuan. Maraming tulad nito at walang nakakaalam kung sino ang nagtayo nito o kung bakit, ngunit napakaluma na nito. Ang planetang nakita ni Irene ay isa lamang kaparangan kung saan namamatay ang mga bagay. Ang lalaking pinatay ni Jude ay isang gwardiya na nagtangkang pigilan siya sa pagtakas, at kapag nahanap siya ng miyembro ng kanyang organisasyon ay papatayin din nila siya. Sa tingin ni Jude, dumaan si Gabriel sa pinto kaya naman ginamit niya ito sa paghahanap. Pagkatapos ay nakipag-usap si Irene sa opisyal para palayain siya. Samantala, ang grupo ni Estela ay nakarating sa isang transmission tower at sinimulan itong akyatin ni Nick para ihak ito. Sinubukan ni Tony na kumuha ng larawan at pinagbawalan siya ni Estela na mag-post ng kahit ano sa social media. Habang si Nick ay nakakuha ng ping mula sa tore, dumating ang utility worker, kaya kinailangang mabilis siyang patumbahin ni Estela at ikinulong siya sa kanyang van. Pagkatapos ay umalis ang tatlo habang inanunsyo ni Nick na pupunta sila sa Illinois. Pagkalipas ng ilang oras, hiniling ni Estela kay Nick na dumaan sa ibang kalsada at huminto malapit sa kagubatan. Naglakad siya sa gitna ng mga puno, inaalala ang pagpunta niya rito kasama ang kanyang ama noong bata pa siya para sa isang misyon. Inutusan si Estela na manatili sa kotse hawak ang radar, ngunit sinundan niya ito at pinanood siyang nakikipaglaban sa isang teenager na babae na ayaw sumama sa kanya. Sinaksak siya ng dalaga at tumakbo palayo kaya pinaputokan siya ng lalaki para pigilan siya. Pagkatapos ay tinulungan ni Estela ang kanyang ama sa katawan sa loob ng kotse patungo sa isang lawa. Noong araw na iyon ay itinuro niya sa kanya na ito ang kanilang tungkulin. Sa van, tinuruan ni Nick si Tony kung paano pumutok ng baril at hindi sinasadyang sinabing kilala niya ang kanyang ama na hindi alam ni Tony. Kinabukasan ay dinala ni Franklin si Irene sa ospital at natuwa ang doktor na makitang bumuti na siya. Kasabay nito ay muling bumisita si Denise sa bahay at tinanong si Jude tungkol sa larawan sa libro. Sinabi ni Jude na ang kanyang pamilya ay nasa isang kulto at naisip niyang ito ay isang biro lamang. Nang bumalik ang mag-asawa, kinuha ni Franklin ang lumang camera at ibinigay ito kay Byron. Sinabi sa kanya na ipadevelop ang mga larawan upang makita ang katotohanan. Nang maglaon, binisita ni Irene si Chandra at pinapanatili itong abala habang si Jude ay pumasok upang kunin ang kanyang tablet. Gayunpaman, nakahanap din siya ng kwintas na may parehong bagay na dating mayroon siya sa binti, kaya nagmadali siyang hinarap si Chandra. Nagsimula ang pagtatalo at ipinahayag ni Jude na maraming bagay si Chandra na ninakaw niya mula sa kanyang mga pasyente. Nangako si Irene na itatago niya ang sikreto kung sasabihin niya sa kanila kung saan niya nakuha ang kwintas. Pagkaalis nila ay ipinaliwanag ni Jude na ang tablet ay isang susi at ang maliit na capsule ay mga trackers,
kaya naman inalis niya ang kanya. Sa tingin niya ay pag-aari ng kanyang ama ang kwintas na iyon. Samantala, pinadevelop ni Byron ang mga larawan at nakita sina Irene at Franklin sa observation deck. Nagmamadali siyang umuwi upang maghanap ng impormasyon sa online at nakatagpo ng libu-libong mga teorya. Sa kalaunan ay natagpuan niya ang isang tinatawag na impossible door na iginuhit ng isang Argentine missionary mula 1723. Pag-uwi ni Franklin, nakita niyang nakabukas ang bodega at ang sikretong pinto. Lumalabas na si Byron ay nagtatrabaho sa mahiwagang pintuan, ngunit hindi niya ito nagawang mapagana. Napansin ni Franklin ang madugong fingerprint sa gilid ng pintuan at hinila niya ang slate na nagpapakita ng control panel. Hindi tulad ng kay Estela, nawawala ang globo nito at pinaghihinalaan ni Franklin si Jude. Sa kanyang pag-uwi, napansin ni Byron ang ilang mga dahon na lumulutang at nagsimulang maghukay sa lugar na iyon upang mahanap ang garapon na may nawawalang globo. Nang gabing iyon nang ilabas ni Franklin ang basurahan, nahanap niya ang sulat ni Irene at nalungkot nang mabasa ang nilalaman nito. Bumalik siya sa bahay at sinabihan si Jude na dati ay ayos lang sila, ngunit ngayon na narito na siya ay nagdudulot ng maraming problema. Tinanong siya ni Jude kung sigurado siya, dahilan para umalis si Franklin at magpalipas ng gabi kina Byron. Samantala ang grupo ni Tony ay nakarating sa Illinois at nanatili sa isang motel para sa gabi. Nang pumunta si Estela sa vending machine, nakarinig siya ng kakaibang ingay na nagmumula sa silid ni Nick at natuklasan niyang gumagawa siya ng tricks gamit ang isa sa mga globo upang mapabilib ang isang babae. Binayaran ni Estela ang babae upang paalisin siya at pinagalitan si Nick sa paggawa ng mapanganib na bagay na nagpapaalala na namatay ang kanyang kapatid dahil sa maling pag-uugali nito. Tumugon ni Nick na walang pinagkaiba si Estela dahil pinapanatili niya si Tony sa kadiliman tungkol sa lahat. Kinaumagahan habang nag-aalmusal, sinabi ni Nick kay Tony na si Estela ay naging wild noon bilang isang teenager at ininsulto siya para sa hindi pakikipag-usap tungkol sa kanyang kapatid. Nang subukan niyang igiit na si Tony ay kamukha ng kanyang kapatid, binasag ni Estela ang kanyang mukha sa mesa. Pagkatapos ay kinalagkad niya si Tony sa van at umalis sila nang wala si Nick. Habang nasa biyahe, ipinaliwanag ni Estela na ang taong hinahanap nila ay bahagi ng kanilang organisasyon at dapat nilang pigilan siya bago niya ilagay sa panganib ang mga tao. Pumayag si Tony na gamitin ang makina ni Nick para malaman kung saan sunod na pupunta. Bumalik kay Jude, binisita nila ni Dennis ang dating may-ari ng kwintas na sinabi sa kanila ni Chandra. Nakipagkita sila sa isang lalaki na nagpaliwanag na ang kwintas ay dating pag-aari ng kanyang ama. Siya ay tsuper ng truck at isang araw ay sinundo niya ang isang manlalakbay na tila may tinatakbuhan. Napatunayang tama ang kanyang hinala nang mapagtantong may sumusunod sa truck, kaya kinuha ng manlalakbay ang isang kutsilyo sa glove box at tinanggal ang tracker sa kanyang bukong-bukong. Pagkatapos ay ibinigay niya ito sa driver at tumakbo palayo. Samantala, ipinakita ni Byron kay Franklin ang globo, ngunit hindi siya interesado at sinabihan si Byron na subukan ito ng mag-isa. Pagkatapos ay umuwi si Franklin at hinarap si Irene tungkol sa liham. Sinubukan niyang humingi ng paumanhin at sinabing nagkamali siya, ngunit naniniwala si Franklin na may malubhang problema sa kanilang pagsasama at pakiramdam niya ay hindi siya sapat para gustuhin niyang manatili. Sa bodega, inilagay ni Byron ang globo sa control panel, ngunit walang nangyari. Sa istasyon ng pulisya, nalaman ni Thomas na si Jude ay naaresto noong isang gabi at nagsimulang mag-isip tungkol sa baso. Ilang sandali pa ay binisita niya si Irene at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga bagay na nahanap niya tungkol kay Jude, salamat sa mga fingerprint. May kasaysayan ng marahas na insidente at psychiatric hold, kaya gusto ni Thomas na dalhin sa kustodiya si Jude. Para protektahan siya, nagpanggap si Irene na pinaalis na niya ito dahil sa pagkalasing. Ilang sandali pa ay bumalik sina Denise at Jude na may dalang impormasyon kung saan nakita ang kanyang ama ilang taon na ang nakakaraan. Gustong sundan ni Jude ang landas ng kanyang ama at pumayag sina Irene at Denise na sumama sa kanya, ngunit nanatili si Franklin. Sa pribado, ipinakita ni Irene ang ulat ni Thomas kay Jude na nagsasabing gawa-gawa lamang ito ng kanyang organisasyon para mahuli siya ng mga pulis. Pagkatapos umalis ng grupo, nakatanggap ng tawag si Franklin mula sa potensyal na mamimili ng dablon at nalaman ang tungkol sa kasinungalingan ni Jude. Ipinaliwanag ng mamimili na napakabihira nila at gustong malaman kung saan niya ito natagpuan, ngunit kinabahan si Franklin at ibinaba ang tawag. Sa sandaling iyon ay tinawag siya ni Byron sa bodega at ipinahayag na ikinonekta niya ang isang generator sa teleporter. Nahulaan niya na ang globo ang charger ng makina at nawalan ito ng power nang tanggalin ito,
kaya ngayon ay gusto niya itong i-recharge. Sa sandaling isinaksak nila ito sa buong tunnel ay nagsimulang manginig at ang globo ay nagpadala ng malakas na shockwave na nagpakislap ng mga ilaw sa kapitbahayan, nag-trigger ng alarma sa lahat ng sasakyan, nagpatahol ng mga aso, at nakapatay pa ng mga ibon. Sa van, nag-short circuit ang makina ni Nick at muntik nang bumangga si Estela. Napansin nila ni Tony na nakarating sila sa isang lugar na walang kuryente. Nang huminto ang globo, ginamit ni na Franklin at Byron ang teleporter. Nasuka si Byron bago pumasok sa observation deck na mangha sa ganda ng planeta. Inamin ni Franklin na wala siyang sapat na lakas ng loob upang lumabas ngunit ngayon ay handa na siya sa wakas at ipinahayag niya na nagtatrabaho siya sa mga spacesuit sa loob ng maraming taon. Kailangan nilang matapos at pumayag si Byron na tumulong, kaya namili siya ng mga kagamitan sa pagdive. Dumaan din siya sa kanyang bahay para kumuha ng mga gamit at kinailangang magsinungaling kay Janine tungkol sa kanyang proyekto. Nadismaya siya dahil hindi siya umuuwi kamakailan at nagsimulang magreklamo tungkol sa kahihiyan na dinala niya sa pamilya gamit ang pekeng pirmang iyon. Dahil dito, napagtanto niya na siya ang nagulat sa kanya sa konseho. Sa parke, naglalagay si Estela ng mga nawawalang karatula na may mukha ni Jude. Natagpuan siya ni Thomas na itinuro na ang van ay nakaparada sa maling lugar at naghinala sa dalawang dayuhan na nagbabakasyon sa kanilang maliit na bayan. Biglang nagsimulang sumigaw si Tony ng mga random na bagay sa Espanyol at sinadyang makipag-away ni Estela. Dahil hindi maintindihan ni Thomas ang sinasabi nila, hindi siya komportable at umalis. Nang maglaon sa isang hotel, tumingin si Tony sa social media at nakakita ng video ni Jude sa karaoke bar, ngunit inanunsyo ni Estela na mag-isa siyang mag-iimbestiga dito. Pagkaalis niya, tumawag si Tony kay Nick para humingi ng tulong. Nakarating si Estela sa bar at ibinigay ng isang empleyado sa kanya ang business card ni Chandra na aksidenteng naiwan ni Jude. Sunod, binisita niya si Chandra na tumangging makipag-usap maliban kung babayaran siya. Dahil wala siyang pera, bumalik si Estela sa hotel at nakita si Cornelius na naghihintay ng update. Nang maglaon sa araw na iyon, muling pumunta si Cornelius at ang mga babae kay Chandra. Sinubukan niyang bayaran siya ng doubloon, ngunit hindi naniniwala si Chandra na ito ay tunay na ginto at humihingi ng pera. Tumugon si Cornelius sa pamamagitan ng pananakit sa kanya hanggang sa ibigay niya sa kanila ang lokasyon ni Jude. Pagkatapos ay pinatay niya siya at sinunog ang katawan sa kanyang sasakyan. Samantala, dumating sina Irene, Jude, at Denise sa lugar kung saan ibinaba umano ng truck driver si Gabriel. Nakilala nila si Hannah, na nagpaliwanag na dati siyang nakikipag-date kay Gabriel ngunit umalis siya 15 taon na ang nakakaraan ng walang babala. Nang malaman niya kung gaano nakatagal nagmamaneho ang grupo, inanyayahan niya silang manatili sa gabi. Tumawag si Irene sa bahay ngunit hindi sumasagot si Franklin, kaya nag-iwan siya ng mensahe. Paulit-ulit din siyang nakakarinig ng mga kakaibang ingay sa paligid ng bahay at si Hannah ay sumumpa na hangin lang iyon. Gayunpaman habang ang iba ay abala, si Hannah ay pumasok sa isang nakatagong silid kung saan pinapanood ni Paul ang lahat sa mga nakatagong kamera. Sinubaybayan niya ang tawag ni Irene at kinumpirma niya na ito ay kapareho ng numero ng lalaking may mga barya, ibig sabihin, si Paul ang misteryosong mamimili. Pagkatapos ay pinatulog ni Hannah si Jude sa kwarto ni Gabriel at nagulat siya nang makita niya ang librong binabasa niya. Mayroong maraming mga tala sa mga gilid at isang piraso ng papel na may ilang mga simbolo. Sa kabilang silid ay humingi ng tawad si Irene kay Denise para sa pagkamatay ng kanyang ama, sinisisi ang kanyang sarili para dito. Ang isang flashback ay nagpapakita na ang anak ni Irene ay labis na nanlulumo ngunit hinimok siya ni Irene na alagaan ang kanyang pamilya. Iyon ang huling pagtulak at tinapos niya ang sariling buhay. Sa umaga ay umalis ang tatlo at sinundan sila ni Paul sa kanyang sasakyan. Samantala, sa wakas ay natapos ni na Byron at Franklin ang mga spacesuit at pumunta sa observation deck. Gayunpaman, nagpa siya si Franklin na huwag lumabas dahil gusto niyang ibahagi ang sandali kay Irene. Si Byron ay lumabas na mag-isa at inilarawan sa radyo kung gaano kahanga-hanga ang pakiramdam. Pinaalalahanan siya ni Franklin na huwag masyadong lumayo, ngunit sinabi ni Byron na nakakakita siya ng ilang mga kasangkapan at nawala sa sulok, nawala ng komunikasyon at naging sanhi ng pag-iisip ni Franklin sa pinakamasama. Nang bumalik ang pamilya, sinabi niya sa kanila na maayos ang lahat ngunit malinaw na nalulunod siya sa pagkakasala. Pumunta si Jude sa kanyang silid at ipinahayag na ninakaw niya ang libro sa bahay ni Hannah. Gamit ang mga tala nito at ang tablet, sinimulan niyang isalin ang mensahe.
Samantala, dinala ni Irene si Denise sa teleporter. Ipinaliwanag na natagpuan niya ito pagkatapos mamatay ang kanyang anak kaya palagi niyang iniisip na konektado sila. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kabilang planeta, kung paano ito nakatulong sa kanya na harapin ang kanyang kalungkutan, at kung paano niya natagpuan si Jude dito. Hindi masaya si Denise na malaman na nagsisinungaling sila sa kanya at umalis. Kinabukasan ay hinanap ni Jude ang globo at nakita na lamang niya ang butas sa lupa. Bumalik si Franklin sa observatory deck, ngunit hindi pa rin sumasagot si Byron. Sa kanyang pagbabalik, dumaan si Janine upang itanong kung nakita niya ang kanyang asawa at nagkunwari si Franklin na wala siyang alam. Pagkatapos ay hinarap ni Jude sina Irene at Franklin tungkol sa globo, binalaan sila na ito ay mapanganib. Inanunsyo niya na aalis siya sa lalong madaling panahon upang sundin ang mga pahiwatig tungkol sa kanyang ama at tinanong siya ni Franklin tungkol sa planeta. Kinumpirma ni Jude na ito ay isang walang laman na kaparangan. Samantala, pinahinto ni Cornelius ang van para pakalmahin ang sarili at nahanap ang mga patay na ibon sa lugar. Sa van, ipinaliwanag ni Estela kay Tony na kailangan niyang patayin si Jude kapag nahanap niya ito. Kung hindi niya gagawin, kukunin ng organisasyon si Tony. Naputol ang kanilang pag-uusap ni Cornelius na nagsabi sa kanila tungkol sa mga ibon nang makita niyang umalis si Jude sakay ng kotse. Sinundan siya ni Estela sa van habang si Cornelius at Tony ay nag-espiya sa pamilya. Habang pinagmamasdan nila ang bahay mula sa kakahuyan, sinabi ni Cornelius kay Tony na kapatid ni Nick ang kanyang ama at maaari niya itong ipakilala sa kanya pagkatapos nito. Pagkatapos ay lumakad si Tony patungo sa bahay at lumabas si Franklin upang salubungin siya, para lamang lumitaw si Cornelius sa likuran niya na may dalang baril. Bumalik kay Jude, nakipagkita siya kay Denise at sinubukan itong kumbinsihin na hindi siya nagsinungaling sa kanya. Biglang nagpakita si Estela at nagpaputok, kaya nagtago ang dalawa sa likod ng kotse. Sinabihan ni Jude si Denise na bumalik sa bahay ng kanyang lolo't lola bago siya nagsimulang tumakbo sa kakahuyan kaya sinundan siya ni Estela. Si Denise ay nagmaneho pabalik sa tahanan ni Franklin at nalaman na ang kanyang mga lolo't lola ay hostage ni Cornelius. Nahuli din siya at pinagbantaan na papatayin siya hanggang sa wakas ay sinabi sa kanya ni Irene na ang teleporter ay nasa bodega. Ibinigay ni Cornelius ang baril kay Tony at sinabihan itong panatilihin ang pamilya sa loob habang hinahanap niya ang espesyal na pinto. Sa sandaling wala na siya ay sinubukan ni Irene na makita ni Tony ang dahilan. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan ay kumuha si Tony ng kutsilyo para palayain sila, ngunit napahinto siya ni Cornelius na bumalik na. Habang nagtatalo sila kung ano ang tamang gawin para sa higit na kabutihan, sinubukan ni Denise na gamitin ang kanyang susi upang putulin ang pagkakatali kay Franklin. Pagkatapos ay tinawagan ni Cornelius si Estela at nagbahagi ng bagong plano. Sumigaw siya sa kakahuyan na nahuli nila si Denise at ang kanyang pamilya, kaya kung nais ni Jude na iligtas sila ay dapat siyang lumabas. Sumuko si Jude at habang hinihila siya ni Estela sa van, sinabi niyang naaalala niya siya mula sa kanyang pagkabata. Nakita niya itong nakaluhod sa harap ng kanyang ina sa isang espesyal na seremonya. Pagdating nila sa bahay, hinampas ni Cornelius si Jude ng baril at sinabing ipinadala niya ito. Hindi naniniwala sa kanya si Jude, kaya't sinipa siya ni Cornelius at sinisi siya sa paglalagay sa pamilya sa panganib. Oras na para patayin siya ni Estela, ngunit hindi niya kayang gawin ito kaya sinabi ni Cornelius na gawin niya ito. Sa sandaling iyon ay hinarap siya ni Franklin, ngunit madali siyang natalo ni Cornelius at itinapon siya. Sunod, sinubukan ni Cornelius na patayin si Estela para sa kanyang pagtataksil, gayunpaman, hinarap din siya ni Jude. Nagbigay ito ng pagkakataon para itumba siya ni Franklin gamit ang tungkod ni Irene. Kinuha ni Estela ang baril at ibinalita na wala nang mangyayaring patayan bago pinatulog si Cornelius. Pagkaraan ay itinapon sa likod ng van ang nakabusal at nakagapos na si Cornelius at sinabi ni Estela na malayo ang lalakbayin nila ni Tony. Hindi siya nag-aalala na may susunod sa kanya dahil si Cornelius ang kanyang bargain ng chip ngayon. Makalipas ang ilang sandali sa kalsada, isang kotse ang bumangga sa van mula sa likuran at sinubukan ni Estela na pabilisin. Ngunit ang sasakyan ay gumalaw upang tamaan ang gilid ng van hanggang sa ito ay maalis sa kalsada. Saglit itong gumulong pababa sa isang burol hanggang sa tuluyang mapunta sa ibaba. Agad itong pinalibutan ng isang grupo ng mga lalaki at hinuli ang mga babae habang si Hannah at Paul ay kinamusta si Cornelius. Sa bahay, sinabi ni Denise kay Jude na sasama siya. Pumasok sila sa shed at inilagay ni Jude ang kanyang tablet sa control panel na nagpapakita na ito ay isang keyboard.
Ngayon ay maaari na silang pumili kung saan pupunta kaya ipinasok niya ang address na nakita niya sa papel mula sa libro, ngunit ipinaliwanag din ni Jude ang mga lokasyon ay nagre-reset pagkatapos ng bawat biyahe. Pagkatapos ng emosyonal na paalam, nawala ang dalawa sa teleporter at lumabas sa magarbong gusali sa Bangkok. Bumalik kay Franklin, sa wakas ay sinabi niya kay Irene ang tungkol kay Byron at sa mga suit. Sa tingin niya, karapatan ni Janine na makita siya, kaya hahanapin niya si Byron. Ipinakita ni Irene ang kanyang suporta at ilang salita ng pagmamahal bago siya pinakawalan. Pagkalabas ay nagulat si Franklin nang makita ang kanilang coffee table. Habang patuloy siya, nawala ang koneksyon niya sa radyo. Sa kalaunan ay natagpuan ni Franklin ang isang katawan na may kutsilyo sa dibdib, hindi alam na ito ang lalaking pinatay ni Jude. Bigla niyang napansin na nauubusan na ng hangin ang suit at nahihirapang huminga. Gumana ang radyo sa isang segundo at nagawa niyang magulat kay Irene bago bumagsak. Sa tingin niya ay tapos na ang kanyang oras, ngunit sa sandaling iyon ay nagpakita si Irene at tinanggal ang kanyang helmet. Lumalabas na ang hangin dito ay malinis at mayroon pang ang aktwal na lungsod sa malapit. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.